Ang bagong utos ko'y ito, mag-ibigan sana kayo, katulad ng ginawa ko na pagmamahal sa inyo, ang sabi ni Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Bisperas ng Paskwa. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sandibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sandibutan at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus. Naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko. Ngunit, mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hinding-hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi ka na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan at malinis na kayo. Ngunit, hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro, ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y
dapat ninyong tularan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon din po, Father. Batiin ho muna natin ang mga katabi nating init na good afternoon. At tayo po ay sumapit na nga sa pinakamahalagang araw ng mahal na araw. At ito po ay ang simula ng pagtatakip silim na paghahapunan ng Panginoon. The Mass of the Lord's Supper. At hindi lamang po ito tinatawag na washing of the feet kasi parang lumaki tayo, tumanda tayo, na ang alam natin, Huwebes Santo. Pag sinabing Huwebes Santo, ay, saan ka pupunta? Magsisimba. Ano bang misa? Washing of the feet. Huwag nating kalilimutan, hindi lang po ito tungkol sa paghuhugas ng paa. Ang araw na ito ay Huwebes Santo. At paano natin sinimulan ng Huwebes Santo? Kaninang umaga po sa Manila Cathedral, nagkaroon po ng tinatawag na Christmas, kung saan nagmisa ang ating mahal na kardinal, kasama ang lahat ng mga pari at obispo na nasa Archdiocese of Manila. Dito po, sinariwa naming mga pari. Siyempre kasama ang ating Kura Paroko, Father Doji, kaninang umaga, ang aming mga pangako bilang pari, our renewal of vows. Kaya kung tutuusin po, ang araw na ito ay araw ng mga pari, piyesta ng mga pari. Ginugunita po naming mga pari ang biyaya ng aming pagkapari. Kaya samahan niyo po kaming pasalamatan ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa biyaya ng aming pagkapari. No, kaya ho, ibig sabihin, biyaya, bigay ng Diyos. Kaya nga ho, ito'y magandang paalala sa amin, ang Huwebes Santo ng umaga, pinapaalala sa aming mga pare, pasintabi, huwag kayong mayabang. Huwag kayong mayabang. Ang pagkapari ay biyaya. Ito'y bigay ng Diyos. Wala kami maipagyayabang na kami ay naging pari. Dapat kaming magpasalamat. Kung meron man kami maipagmamalaki, ito ay ang awa ng Diyos sa amin, kaya kami naging pari. Kaya nga kaninang umaga, ano ang paalala ni Cardinal Advincula? May maganda siyang linya na siguro magta-trending yon, na ang aming prayer life ay ang aming love life. Ang aming prayer life ay ang aming love life. Kaya ang paring walang prayer life, walang love life. Kaming mga pari kanina magkakatabi, napatawa kami. Siguro ba sabi ni iba, ang corny. Pero kung iisipin namin, totoo yun. Na ang aming prayer life ay ang aming love life. Kaya nga ho, ipagdasal nyo kaming mga pari. Minsan ko nang na-share ito, na bago kami naging pari, ang sabi sa amin noon, pagka naging pari kayo, no, pag ang pari hindi masyadong magaling kumanta, okay lang yan. Pag ang pari hindi masyadong magaling mag-sermon, okay lang yan. Pag ang pari hindi masyadong magaling sa sports, okay lang yan. Kapag ang pari hindi kagwapuhan, tiis na lang. Pero pag ang pari daw hindi na nagdadasal, problema yan. And I believe, alam niyo po kung anong ibig sabihin yan. Alam niyo kapag hindi na nagdadasal yung pare, dahil ang misa niya, halos 25 minutes lang. Na kapag nagbibigay ng komunyon, para nag-aabot lang. Nararamdaman ho ninyo kami kung nagdadasal na o hindi. Pero wag nating kalilimutan, we all share in the priesthood of Christ. Na nung bininyagan tayo, nakihati tayo sa buhay ni Kristo. Hindi lang kaming mga pari, kayo rin.
Kaya nga yung problema namin, problema nyo rin. Pag hindi na kayo nagdadasal, problema yan. Kaya iingatan natin ang prayer life natin. More prayer, more power. No prayer, no power. Kaya kayo siguro mabilis uminit ang ulo, kahit hindi naman mainit kagaya ngayon. Kaya kayo siguro mabilis umayaw, konting hirap lang. Sabi nung isang teacher, alam mo, Father, bukang bibig ngayon. I think bukang bibig na to ng taon-taon na lang. Sasabihin ng mga magulang, iba na ang mga bata ngayon. Ganyan din ang sinabi nila nung bata ka. Sabi nung teacher, ang sinasabi niya rin kuminsan pag sinabi ng magulang, alam mo ma'am, alam mo miss, iba na ang mga bata ngayon. Sabi niya, anong sagot mo ma'am? Ang sabi ko, kasi iba na rin ang mga magulang ngayon. Give God to your children. Kung meron man kayong unang ibibigay, pinakamahalagang ibibigay, at huling ibibigay sa mga bata, ang Diyos. Prayer. Turuan ninyo ang mga batang magdasal, magsimba. Nung panahon ng pandemya, meron akong nakitang caricature, cartoon sa social media, drawing, si Jesus saka si Satanas, nag-uusap. Ano ang sabi ni Satanas? Dahil sa pandemya, nagsarado ang mga simbahan. Anong sabi ni Jesus? Mali. Dahil sa pandemya, ang bawat tahanan naging simbahan. Ano nangyari? Nung pandemic time, walang lalabas kahit sino. Kahit marami kang pera, kahit anong posisyon mo, walang lalabas, pare-pareho. O, ano nangyari? O di nagkasabay-sabay din kayo magsimba sa wakas. Wala lang sasabing, susunod na lang ako. Anong susunod? Lalabas ka lang ng kwarto. Natuto ulit magrosaryo ang pamilya. Itong nakakalungkot. Ngayong nasa labas na ang lahat, parang nawawala na naman ang lahat. Prayer. Pag wala kang prayer life, wala kang love life. Pero, meron pong kadugtong ang pagdarasal. Merong kadugtong ang pagdarasal. Kung kaninang umaga, pinagdiwang natin ang biyaya ng pagkapari, pag sinabing pari kasi, hindi mawawala dyan yung salitang kabanalan. Kaya nga malaki ang pananagutan namin. Kahit po yung magsalita dito sa pulpito, mahirap po ito. Dahil alam ko, pagbaba ko dito, hahanapin ninyo ang mga pinagsasabi ko. Sang banda sa ugali mo, Father. Sang banda sa ginagawa mo. Ganon din sa mga magulang. Ganon din sa mga nakatatanda. Hahanapan tayo ng resibo ng mga bata. Kaya itong hapon o gabing pagdiriwang na ito ay may kaugnayan sa umagang pagdiriwang. Sa umaga ang pinagdiwang natin ang sakramento ng pagpapari. Ngayong gabi, ang sakramento ng Eucharistia. Kung saan binibigyan ng laman yung kabanalan. Naimbitahan ako minsan mag-bless ng isang kondo. Nung ako'y bagong pari sa Tayuman, nung tinatayo pa lang yung mga Avida Towers doon sa likod ng SM San Lazaro, naimbitahan ako mag-bless. Nakapangpari ako, polong puti, pantalong itim, sapatos, nag-bless. After ng blessing, naupo ako. Hinintay ko na yung most exciting part, ang pakain. Habang naghihintay ako, may lumapit na matandang lalaki. Sabi nung matanda, sabi ko nung nakita ko siya, good morning. Sabi nung matanda sa akin, pari ka ba? Ho? Oo. Di ba ako mukhang pari? Nakapangpari naman ako. Tapos naupo siya sa tabi ko. Sabi niya sa akin, Father, ako po, Father, ang taong dasal ng dasal, kung hindi nagbabago ng asal, hindi magiging banal. Ang taong dasal ng dasal, kung hindi nagbabago ng asal, hindi magiging banal. Sabihin ko sana, bakit sa akin niyo po sinasabi?
Sa pari talaga sinabi. Sabi ko sana, inaano ko po ba kayo? Kanina pa kayo Siyempre, di ko ginawa yun. Pero alam niyo, nung pauwi na ako, parang nag-e-echo pa rin yung mga sinabi niya. And look, ilang taon na akong pare, tandang-tanda ko pa rin. Hindi yung mukha niya, hindi yung pangalan niya, pero yung sinabi niya. Na napakatotoo. Kaya ano ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo? Makikilala kayo ay alagad ko kung gagawin ninyo ang halimbawang itinuturo ko sa inyo. Sa paghuhugas ninyo ng paa, ito po ay simbolo. Hindi lang tungkol sa paghuhugas, kundi sa pagkakawang gawa, sa pagtutulungan natin, sa pagbibigayan natin, sa pagmamahalan natin. Doon tayo makikilalang Kristiyano. Hindi lang sa eskapularyo mong suot. Hindi lang sa rosaryong hawak-hawak mo. Hindi lang sa araw-araw mong pagsisimba. Hindi lang sa uniforme mong ilang piraso na. At hindi lang sa tagal mo na sa simbahan. Makikilala tayong Kristiyano sa pag-uugali natin bilang Kristiyano. Kaya ito ang paalala ni Kristo sa kanyang mga alagad. Iiwan ko kayo, pero hindi nang nag-iisa, nang may mabuting halimbawa. Kaya mga magulang, ito'y paalala sa ating lahat, hindi lang sa aming mga pari. Kaming mga pari, nakikidaan lang po kami sa buhay ninyo. 1, 2, 3, 6 years, 10 years, nawawala rin kami. Pero sa huli, pag umarap kami sa Diyos, hindi naman kami tatanungin ng Diyos, ilang taong ka sa simbahan na yon. Hindi tatanungin ng Diyos, ilan ang napatayo mo? Ilan ang naging projects mo? Ang itatanong ng Diyos, anong ginawa mo sa kanila? At ganun din sa ating mga nakatatanda. Kaya sa pagpatuloy ng ating pagdiriwang, pagkatapos ng aking sermon, gagawin natin, masasaksihan natin sa harapan, ang paghuhugas ng paa na ginawa ni Kristo sa mga alagad. Ang ating pong 12 mga kapatid na huhugasan ng paa ay mga kinatawan ng ating kongregasyon. Ito'y paalala sa atin na sana mabait ka, na sana naglilingkod ka, na sana tapat ka, na sana mabuti at magalang ka, hindi lang sa mga taong nakakaluwag-luwag at nakakaangat-angat. Hindi lang sa mga taong may pangalan at may titulo. Kundi sana, araw-araw, ang pagiging mabuting Kristiyano, dala-dala mo sa lahat ng uri ng tao. Habang ginagawa po natin ang paghuhugas ng paa, iniimbitahan ko po kayo mga kapatid na magdasal po tayo. Ipanalangin natin ang bawat isa na sana sa mga mahal na araw na ito, muling mabuhay sa atin ang diwa ng paglilingkod ng isang mabuting Kristiyano. Amen.